Mga kada last week po ay naitala ang pinakamataas na heat index na 45 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan. Nasa danger category ito ayon sa Pag-asa kung saan maaring makaranas po ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke ang mga kada nating matagal po na na-expose sa init. At para pulsuhan ng ating mga kada kung ano ba ang kanilang gagawing pangpawi ng init na ngayon paparating na summer. Naku mga kada, mabuti na. Panoorin po muna natin ito. Panggabi kasi ako sa office so umuwi ako umaga na. Tapos syempre maabutan ko yung init so kailangan ko matulog. So binubuksan ko minsan yung aircon kapag sobrang init talaga. Kaya naman bumibili ako ng ice cream tapos umiinom ako ng malamig na tubig nilalagay ko dun sa lagayan ko ng tubig. Ganun po yung remedy na ginagawa ko. Ang ginagawa ko is nagpapalamig lang ako, umiinom ako ng malalamig na tubig. And nagpapalamig sa aircon para maiwasan yung heat stroke. Anong ginagawa ko pag mainit? Una, umiinom ng tubig. Tapos naliligo syempre para fresh ko. Tapos nagra-rides, nagpapahangin. Kasi sa panahon ngayon, madami nang nai-stroke na naatake dahil sa init. Kaya tapos kung kumain ng masyadong matataba para din hindi nabuhan ng sakit. Isa sa mga ginagawa ko pag mainit yung panahon, nagsusuot ako ng mga comfortable na damit kasi nalilesen yung init sa akin kasi alam mo yun, dumadalo yung hangin sa katawan ko na mas mahal. Tapos nababawasan yung init ng katawan ko, gano'n. Usually kumakain ako ng pampalamig like ice cream, halo-halo, palamig, buko, ganyan. At para tulungan po tayong pag-usapan kung ano ba ang dapat na gawin sa pataas na heat index sa ating bansa at upang maiwasan po natin ang heat stroke, Makakasama natin ang isang General Adult and Pediatric Medicine na si Doc Daniel May Montanya. Hi Doc and welcome to Kada Umaga. It's your first time here? Yes po, good morning. Good morning. So, ngayon po discuss natin yung about sa heat stroke kasi medyo madami na nga yung cases. Yes, tama po. Doc. So, medyo, sabihin natin yung stages ng heat stroke po, no? So, yung heat cramps, heat exhaustion, and then heat stroke po. So, i-discuss po natin yung sa heat cramps. Sa heat cramps po kasi, dito, yung mga patient natin usually merong excessive sweating. So, ang una nilang symptoms na nakikita is yung cramps ng muscles. So, pag yun po hindi naagapan, pwede po yun mag-lead into heat exhaustion na tinatawag. So, sa heat exhaustion naman po, yung symptoms naman dito is nahihilo yung pasyente, nagsusuka, pawis na pawis po sila, and then namumula yung balat po nila. So, yung heat exhaustion, usually kasi pag ang patient hindi po nakakapag-replace ng fluid na nawawala sa katawan, since may loss of electrolytes po and water, pwede na po ito mag-lead into heat stroke. So, yung heat stroke, yun yung medical emergency na kailangan po natin ng medical professional po na tawagin. so stages pala siya. Opo, stages po siya. So, the cramps is the first stage, Yes po. and then heat exhaustion is second. Yes po. And then, saka po siya mag-lead into heat stroke, po kapag after. napabayaan natin. So, importante po talaga na ma-replace po yung dami ng pinagpawis Fluid sa katawan para hydrated pa Yes rin ang po. mga kada natin. Kahit mainit. Mainit. Kaya eto naman, meron po tayong mga scenarios na ipapakita na mga ginagawa na ng mga kada natin. Ngayong tag-init, tingnan natin kung, sasabihin mo lang Doc kung fake or fact, okay. tapos ipaliwanag mo lang sa amin kung bakit nga ba fake or fact Okay itong po, scenario. Yan. Ready ng ating actors. Scenario number 1, action. Init. Grabe. Long sleeve. Pag nagpis na nito parang tutuklap na yung balat ko. Init na yun. Bakit ganun? Grabe. Hi, buti pa ako di magkaka-heat stroke. Alam mo kanina, nung naglalakad ako dun, Hi, buti pa ako di magkaka-heat stroke. ano ba yun? Andiyan ka pala. Sabi ko lang di ako magkaka-heat stroke. Bakit ba? Ano ba sikreto mo? Ang init. Kasi meron akong SPF 82 with house and lot. Wow! Anong connect sa heat stroke? It helps protect the skin.
Heart. How about the heart? Ewan ko dun. O sige na, gamitin na natin. Alam mo. And cut! Ayun. Galing ng Naintindihan ating mo ba yun, Doc? actors. Hindi ko alam. Galing ng pagka-present nung Oo, ano. vlogger na vlogger dating. I love it. Ang galing ng actors Tsaka yung natin pag talaga. ganito yung nag-explain. Gusto ko yung 82 SPF with house and lot. Yeah, di ba, Doc? So, ang scenario number Na all. 1 natin, nakakatulong ba ang sunscreen upang maiwasan ng heat stroke? Fake ba yan or fact? Yan Doc, po ito po. ay fact. Nakakatulong siya. Kasi po, kahit na ang sunscreen po, protection lang po talaga siya sa skin. Kapag kasi ang patient walang sunscreen, then may sunburn, mas mahirap po makaregulate or kumbaga nahihirapan na matulungan yung katawan natin na mag-regulate ng temperature. Yes po. So, mas protected kapag may sunscreen. Ang galing. Kasi nainitan yung balat, no? So, Tapos, pag sunburn, mas mahirap po. para kang insulated Yes, nun. opo, mismo. Kung mainit yung balat mo. Sunod-sunod na pala yun. Correct. Pati mga actors natin nagulat, ha, fact? Alam nyo na, iuwi nyo na yung sunscreen na yan with house and With lot. house and lot. May pauwi pa kayo doon. Okay, Okay, naman. next scenario. Actors, ready, and action. Tin. Parang magkaka-heat stroke ako. Siguro dahil hindi ako nag-sunscreen kanina. Sabi ko sa'yo, dapat Tubig. Ito pa rin mga tubig na binili ko kanina. Uy, ano ba yun? Grabe ka. Ba't ginawa mo naman lahat? Ayoko kasi magka-heat stroke eh. Kailangan ba to? Sige nga. And cut. Fake or fact daw, Doc, hindi ka magkaka-heat stroke kung ikaw ay hydrated. Yan po ay fact times 10. Yes. Kasi po, ang katawan natin, nakakalimutan din ng mga tao, minimum of 8 glass of water ang iniinom dapat natin every day. So, depende pa po yun kasi yung iba, nakadepende din sa weight. So, kunyari, for example, 150 pounds po ako, dapat ang amount ng iniinom kong tubig, half ng weight ko, so 75 ounce ng water. Opo. So, bukod pa po doon, nakadepende din sa physical activities natin. So, syempre, kung athlete ka, kung medyo over yung work mo, kailangan mas madaming water po talaga para ma-prevent yung dehydration. It's so interesting to know, no, that it's half of our weight. Yes, half of our weight. Yes. Hello. Hello. To drink much more water. 10 pounds ka lang naman. 5 pounds lang kaya mo inumin. Grabe ka! Mama P! Yun, at least alam na natin. At least alam na natin. Ito naman sa ating next scenario. Ready na ba ang ating actors? And action. Biglang lumamig naman, no? Parang fresh mo Grabe ngayon. kaya nga. Ikaw din. Ay, grabe. Ikaw. Mukha ba akong fresh? Nagalit. Sorry. Ano ba nangyari sa'yo? Init na init ka naman. Yan. Parang may heat stroke ako eh. Hoy. Alam mo ba na Okay lang ata ako. kapag ka Oo, pinapawisan ka, hindi ka magkaka-heat stroke? Healthy daw yun, di ba? Pag pinagpapawisan ka, Ayun sabi. naman lumalabas na yung mga dumi, yung mga ano. Bago tayo mapunta doon sa kung anong lalabas po na sa ating talks natin. Kasi Ito, Doc. baka may kumakain pa ng breakfast. Parang personalan na po yan. So ito, Doc, get your plugs. Dahil ito ba ay fake or fact? Ang taong pinagpapawisan ay hindi nakaka-experience po ng heat stroke. Totoo ba yan, Doc? Half-half po. Since na-mention ko po kanina, yung heat exhaustion, yun po yung symptoms niya, yung pinagpapawisan po si patient. Pero kasi nakakatulong, tama po, fact po siya na nakakatulong talaga yung pawis natin since ang pawis po is malamig. So, pinapa-lower down niya po yung temperature ng ating katawan. So ano siya? Fake That's how our body regulates itself Yes po. sa pagpapawis. Pero kailangan, i-replenish mo Yes, yun. Oo, Exactly. tama. Para hindi ka Ang mga, Dehydrated. isa sa mga magsasuffer or parang delikado sa mga ganito, yung mga delivery riders natin. Mga traffic Kasi and diba, exposed sa sun. Exposed sa sun. So ano po kaya yung dapat nilang gawin? Or kapag meron na silang nararamdaman, ano ba yung unang-unang Pangunang symptoms? dapat gawin? Or pangunang Pangunang lunas, lunas. kung ano dapat nilang
emergency room po ba agad-agad? Okay. So kapag ganun po, lalo na yung mga delivery riders, ang suggest ko po sa kanila, magdala sila ng mga water bottle at saka syempre yung water na inumin. So bukod sa drinking water, okay din na magdala sila ng water for spray. So pwede po silang pumunta sa mga may cover na area, then punas-punas po sila ng katawan po nila ng malamig na tubig. So mas okay nga kung may yelo. So sa mga kilikili, ganyan. So para medyo matulungan po yung katawan natin na ma-lower down yung temp. Bakit nga ba sa kilikili nilalagay doon? Kasi po dito Or yung sa batok yes minsan? po, sa singit, ganyan. Kasi yun po yung temperature na pinakamainit. So 'di ba kaya po tayo nagte-thermometer sa kilikili, sa singit. So yun po talaga yung kailangan lagyan natin ng mga malalamig na bagay. Doc, ano yung senyales lang, last lang, bago tayo mag-let go kay Doc? Kasi may mga tao na they will be very confused kung ito ba ay heat stroke, di ba? Pinag-usapan natin kanina kung ano yung stages niya. Pero may mga sintomas like yung mataas na temperature or pagkakalito. Pwede mo sabihin sa atin lahat okay ng po. sintomas. Signs. So, bali, yung pinaka-ayaw natin na mangyari sa mga patient, yung may neurologic na tayong nakikita sa kanila. So, Like? confusion, changes ng behavior. So, pag ganyan po, yun na talaga yung pinaka-emergency since magli-lead na yun into stroke. Kasi ang heat stroke, same din siya sa stroke na regular na nawawalan ng circulation sa ating brain na nagkakos ng stroke or yung pagkawalan ng malay po. So, yung mga ganong senyales, emergency na po talaga. So, kailangan natin tumawag ng So, dapat mapansin nila yung mga mga naunang sintomas, yung heat exhaustion, heat cramp, para maiwasan yung heat stroke. Mas prone po ba, Doc, yung mga matatanda dito sa heat stroke? Yes po. Mas prone po ang matanda, lalo na yung mga mayroong pre-existing na condition. Since sila, medyo mahina na po yung immune system. Also, kapag damage kasi yung organ nila, yung mga mayroong sakit sa puso, sakit sa bato, sakit sa atay, ganyan, kapag nagka-heat stroke, ang ating complication na iniiwasan or long-term effect ng heat stroke ay multi-organ damage. So, sa mga matatanda po na mayroon pong sakit, tapos inatake po sila ng heat stroke, medyo delikado na po yung nila, yung lagay po. Compare sa normal. Importante talaga mga kada na stay hydrated po tayo lahat dyan at makinig po tayo kay Doc. Kung may na-miss po kayo dyan, pwede po kayo mag-rewatch ng mga Kada Umaga episodes natin na marami pong pinag-usapan natin dito mga segments about heat stroke dahil 5 days ago lang po, ng March 13, ang pinakamataas na heat index dito sa ating bansa. Umabot po siya ng 45. Kaya mag-ingat po tayo, magdala po tayo ng tubig, ng yelo, at makinig po tayo kay Doc. At para dyan, Doc, bigay mo na sa atin ang iyong contact para i-contact ka ng mga kada natin. So, follow nyo na lang po yung page ko, Dr. Daniel May Montanya. So, nag-provide naman po ako ng teleconsult. Thank you very much, Doc. Thank you, Doc. At syempre, maraming salamat din sa ating mga magagaling na actors, ang ating OJT sa si Ollie, Hannah, and Christine. Award-winning actors. Award-winning ang kanilang pag-acting. Hi, mga Kanet 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.